dalawang ruta na maaaring daanan papuntang Sagada. Ang isa ay galing sa Banawe na nasa east side. At ang pangalawa ay galing naman sa Kanluran o west side, which is Baguio. Tandaan nyo na lang ha, ang Baguio ay bahagi ng Benguet Province. Ang Banawe ay sakop ng Ifugao. At ang Sagada ay kabilang sa Mountain Province. Dahil nanggaling kami ng Banawe, babiyahe kami ng 78 kilometers para makarating ng Sagada. 60 kilometers muna from Banawe to Bontoc. Tapos, another 18 kilometers mula Bontoc hanggang Sagada. Kung pampublikong jeep ang sasakyan nyo tulad ng ginawa namin, more or less, aabutin daw yon ng 3 oras. Ang kagandahan nito, pwedeng sumakay sa bubong ng jeepney. Para sa mga adventurers na tulad namin, this is the way to go. Parang wala ka na sa Philippines. Kung Baguio naman kayo dadaan, babiyahe kayo ng 400 kilometers mula sa City of Pines papunta ng Sagada. Humigit kumulang 4 na oras naman daw ang aabuti ng rutang yon. Pero tsak, hindi talaga kayo maiinip kung ganito naman kaganda ang view. Mula Banawe, 3 hours at 70 kilometers ang aming nilakbay para makapunta sa lugar na matagal ko nang gustong puntahan. Mga kapatid, ang Pinoy Explorer ay nasa... Sa? Sige, sabay-sabay tayo ha. Ang Pinoy Explorer ay nasa... Sagada! Hihi! Dapat! Galing natin, guys. Ngayon, nandito na tayo sa Sagada. Papasyalin natin yung mga hanging coffins na matagal nang pinag-uusapan at pinupuntahan dito. Iisa-isahin din natin ang mga lugar na highly recommended pasyalan. Hindi lang mga residente kung hindi pati mga turista. Nabalitaan nyo na bang may oranges daw dito? Is it true? At papasukin namin ang pinakamahabang kuweba sa Pilipinas. Makalabas pa kaya kami? Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan dito sa Sagada! Siguro nagtataka kayo kung bakit madilim pa ay nasa labas na kami at tila may hinihintay. Sinisiguro lang namin na may front row seats kami sa sinasabi nilang magical moment dito sa Sagada. Kaya mula sa tinutuluyan namin na malapit sa munisipyo ng Sagada ay bumiyahe kami ng humigit kumulang 3 kilometro papunta sa tuktok ng Quiltepan Hill. At eto na nga kami, 1,636 meters above sea level para saksihan ang Bukang Liwayway. First time that I've experienced this from dark. Saya, dito pala sa Sagada. Akala namin kami lang ang tao dito. We were the first two na nakarating dito. And then now, like hundreds ang tao ngayon dito. Tignan nyo ha, sa mama. Tignan nyo to ha. Okay, kayo na madilim. Kami lang nandito. Tignan nyo ngayon. Dito mo. Mula sa aming kinalalagyan, kitang-kita namin ang pagbabago ng kulay ng langit at dahan-dahang paggalaw ng mga ulap na parang higanteng kumot na bumalot sa mga bundok at mga puno sa ilalim nito. Dito lang yan masasaksihan sa tuktok ng Quiltepan sa Sagada. Kaya kahit pag gumising kami ng napakaaga at umakyat ng bundok para masaksihan ang famous Sagada sunrise, lahat kami ay nakapagsabi ng ang ganda ng umaga! Sa buong Pilipinas, Sagada lang ang nag-iisang lugar kung saan halos lahat ng nakatira ay protestante o Anglo-Catholic.
1904, nang simulan ni Reverend John Staunton ang Mission of Saint Mary the Virgin sa ilalim ng American Episcopal Church. At ngayon nga, 95% daw ng populasyon ng Sagada ay miyembro ng diocese nito. First time in Sagada, bike pa. Let's go! Uy! Okay. Sakto. Itong lugar kung saan nakatayo ang simbahan ay bahagi ng 3 barangay na sentro ng Sagada. Pero lahat-lahat may 19 na barangay dito. At alam nyo ba, kahit ang Sagada ang masasabing pinakasikat na lugar sa Mountain Province, ito ang pinakamaliit na munisipyo dahil 8,337 hectares lang ang sukat nito. O, halos doble lang ang sukat ng Las Piñas na may land area na 4,154. Camera. Mula sa simbahan, lumabas kami papuntang Staunton Road. At di kalayuan ay nadaanan namin ang nag-iisang ospital na matatagpuan sa Sagada. Nasa ilalim din daw ito ng Episcopal Church bilang mission hospital nila. Nandiyan yun sa'yo, Kan? Ha? Oh, ganda na. Pansinin nyo rin kung gaano ka-busy ang Staunton Road. Ito kasi ang daanan ng lahat ng sasakyan na pumapasok at lumalabas ng Sagada. Sa kabilang dulo naman ng Staunton Road na daanan naman namin ang munisipyo, ang estasyon ng pulis at iba't ibang tindahan, mga kainan at mga lugar na pwedeng tuluyan ng mga turista. Dito, damang-dama mo talaga na bukas ang pinto ng mga taga-Sagada sa mga dayuhan. Yeah. Ay! Okay, siya po si Ken. Siya magtuturo sa ating mga. Hi, Ken! Hello po. Hello, Hi, Ken. Ken. How are you, Ken? Hi, Ken po. Ken po. May tatanong lang ako. Bakit naman nag-away kayo at naghiwalay ni Ken? Ano bang... Wala lang, basta tinakuha niya ako eh. Oh, sweet naman. That's At least kayo nagkita. Ken, paano ba? Mag-ano ba tayo? Ituturo ko po sa inyo, sir, kung paano mag-pick ng orange. Okay. Tapos ituturo ko po kung paano magbukas ng tamang pagbukas ng Pagbukas orange. ng orange, oh. Bakit pag sa ibang bansa meron kami nakukuha no, mga sangkis na gano'ng kalalaki? Ay, hindi po yun, yung ganito kalaki, sir, is hindi po yung Sagada Ito orange. Sagada orange to. Ay, yes, sir. Ganito po kalaki yung mga Sagada orange. Eh, matamis na. Yes po, sir. Okay, tara. Kaya punta tayo dun sa pinakamarami. Boses mo! Ba't nag-adjust sa boses mo? Nagdadalaga nga. Nagdadalaga. Nagdadalaga ka, Ken, ah. 2 sa 9 na ektaryang property ng Rock Inn and Cafe ang hitik sa mga puno ng orange. 7 uri daw ng naturang citrus fruit ang nakatanim dito, kabilang na ang Sunkist, Hamlin, Clementine at Poncan. Bagamat ang seedlings nito ay nanggaling mula sa iba't ibang bansa, karaniwang tinatawag na Sagada oranges ang mga kahel na nakatanim dito sa Sagada. Ay, ganito po pag-pick, sir. Watch and learn. Watch and learn. Yan. Like this. Paano mo malalaman kung matamis na and perfect na siya i-bake? Pag yellow green na po yung balat. Oh, yellow green naman pala. Ba't tinawag niyo orange? Nagsa-start na po sa yellow green yung ano. Galing-galing mo talaga! Tama na, paano mo na? Johnny, boss mo to. Ito, sige. Tingnan mo to, ha? Oh. Tingnan mo, hatiin mo, tingnan mo. Ganda to. Papakita ko sa iyo, demo lang. Galing nga. Oh, tapos tingnan nyo to, ha? Tingnan mo yung sangkas dito, ha? Yung orange dito. Tingnan mo, ha? Nakahiwalay na. Ay, kaya na nga, kumiwalay. Yan, Kaya na, humiwalay, oh. Tingnan mo muna. Sweet, ah. Matamis yan. Matamis, sarap, lamig.
Tsaka ba't malamig? Oo nga, ba't malamig? Oo nga, parang malamig. Siyempre malamig po yung... Tataya ako sa inyo. Parang galing sa refrigerator. Nagagalit na si Joey. Siyempre malamig dito eh. Sarap, sarap. Halika, umpisa nyo na, game. Ang dami mong vitamin C. Kaya nga pala tumutubo ang oranges dito sa Sagada dahil tamang-tama lang ang klima nito sa pagpapalaki ng kahel. Kailangan between 15.5 hanggang 29 degrees Celsius kasi ang temperatura sa lugar at kailangang natutubigan at nasisinagan ng araw para hindi mamatay. At salamat sa pamilya ni Eduardo Masferrer na kinikilalang ama ng Philippine photography dahil ang tatay niya na si Jaime ang unang nagdala ng oranges dito sa Sagada. Ay na, may tatrap na yung nagtatrap. Ito maganda. Hindi natin yung dito. Dami puno, oh. Yun, oh, ganda yun, oh. Parang bangin. Dito, oh. Tahin natin. Ate, pwede na ba to? Ay, di pa. Bata pa yan, sir. Bagong silang pa lang. Sayang. Bigyan ng chance na lumaki. Sir, aga, oh. Kain lang. Ay, ako. Nagupit ko. Nagupit ko yung daliri ko. Ay, bonus. Eto bang maliliit? Pwedeng gawin, no? Parang kalamansi. Yes, sir. Pwede. Ay, talaga? Pwedeng pang kalamansi. Yan yung mga dilaw kunin nyo. Pwedeng pang kalamansi. Pwede ba kasi? Yellow na yan, diba? Okay lang ba kahit maliit? Basta madilaw na. Okay na okay, sir. Gusto mo maliit? Okay lang po, sir. Sila dito, kaya pwede na yan. No. Lalaki pa ba yan? Lalaki pa yan, sir. Ano ba yan? Maawa ka naman, sir. Bata pa yan. Hindi talaga yan. Walang awa si sir sa akin. Oh! Uy! Ano kami? Wala. Kami sa ano? Saan ka nang galing? Nahigas ako eh. Ano, okay ba? Nag-enjoy kayo? Halika na, balatan na natin to. Tara. Hiwain natin. Let's go. Asan yung ano mo? Eto. Parang Puro konti naman. balat lang yan eh. Kinain mo na lahat, no? Eh, masarap eh. At least hindi ko ginalat, no? Ano ba yung pinunot mo na yan? Bulok na yan. Hindi nakakalat dito. Alam mo naman bawal magkalat dito sa Sagada. Tama, may point. Okay, let's go guys. Thank you. Thanks, Ken. Anytime, anywhere. Nga pala, iniisip niyo ba kung bakit Sagada ang pangalan ng lugar na to? Noon daw kasing Spanish era, isang mangingisda ang nasa Lake Danum na nakasalubong ng mga sundalong Espanyol na nanggaling sa tabing bayan ng Besao. Nang tanungin siya ng mga sundalo kung ano ang pangalan ng susunod na bayan, ang akala ng mangingisda tinanong kung ano ang tawag ng daladala niyang basket na panghuli ng isda. Kaya ang sagot niya ay Sagada. Mula noon, naitala ang pangalan ng lugar bilang Sagada. Samantala, ang mga taong tubong Sagada ay kabilang sa ethnic group na Igorot, kasama ng mga kapatid nating taga Banawe at iba pang taga Cordillera region. Pero ang grupong yon ay nahahati sa iba't ibang tribo. At ang Sagadans ay kabilang sa tribong Aplay. At Kankanay ang wika o native dialect na ginagamit nila. Bilang katutubong Pilipino, ipinagmamalaki ng mga taga-Sagada ang mayaman nilang kultura. At sinusunod pa rin nila ang mga tradisyon na sinimulan ng kanilang mga ninuno 300 taon na ang nakalilipas.
Sabi ni Jory, bumaba daw muna kami sa bisikleta dahil pupuntahan namin ang lugar kung saan isinasagawa ang isa sa mga tradisyon nila. Kung pupunta kayo dito sa Sagada, alalahanin nyo na nasa bundok ito. Kaya maglalakad kayo paakyat at pababa sa karamihan ng mga lugar. So ito yung isa sa mga oldest na public cemetery dito sa Sagada. Opo. So tumingin kayo sa sa mga nicho. May napapansin ba kayo? Nicho. White? Ano ba? Puro bilog. Kayo ba nag-celebrate ng All Saints Day during November 1st? Kung titingnan nyo kasi halos lahat na mapunto dito, kung titingnan nyo may mga uling sila. Oh, hindi kandila, ano? Kasi dito, instead na kandila yung gagamitin, we make use of the pith wood. So, parang gagawa kami ng bonfire. Sa spirit yan, ano? So, pag nandito ka sa All Saints Day, makikita mo dito usok sa apoy lak. Then, may tendency na makakabangga ka ng tao na hindi mo malalaman. Ang tradisyon ng pagsisindi ng mga saleng o kahoy imbes na kandila tuwing undas ay tinatawag nilang panag-apoy. Salitang kankanay daw ito na ibig sabihin ay to light a fire. Naniniwala kasi sila na ang mga kaluluwa ng mga yumao ay nandito pa rin sa lupa at kapiling nila. Kaya ang panag-apoy ay laan para magbigay liwanag at init sa mga kaluluwa. Kasi mausok. Opo. Gano'ng katagal na to, kuya? Actually, itong cemetery yung ito na-establish siya early 1900s. Tapos, mahal na siguro ang dito, ang pagpalibing dito. Hindi naman po. Kasi supposedly nasa tuktukan ng bundok, di ba? Parang prime historical. location. Saka ang dami nang nakalibing. Maraming na nakalibing pero ngayon po kasi halos lahat ng mga villages may sarili silang public cemetery. Dito itong cemetery ito, parang dito lang sa town ito. Dito lang sa town na to. Yung mga neighboring villages may sarili na rin sila. silang cemetery. Tapos, magkano ang bayad nila rito? Wala po. Wala sa Libre to? Opo. Ano naman ang rito? Bakit ang dami ng mga sementero sa buong Pilipinas? Bakit ito pinupuntahan ng mga turista? Yun nga po, yung pagkayaninis na sa November 1st, di ba? Dahil sa yung uling na yun. Sa lahat ng cemetery yung napunta niyo, hindi kayo makakita ng ganun. Dito lang sa Sagada Nagsisiga. makakita ng yun. Yung instead na kandilang ginagamit, yung Sa Sagada lang, sa Sagada. Opo. Kung iisipin, ang kaugalian ng panag-apoy ay may espiritual at praktikal na pinagmulan. Espiritual dahil may impluwensya ito ng Anglican teachings ukol sa paglilibing ng mga sumakabilang buhay. At praktikal naman dahil noong araw daw ay wala pang kandila at sa halip ay mga sulo ang gamit nila papasok ng mga libingan sa loob ng kuweba. Magandang lalaki po ako. Talagang maniwala. Kanta, oh. Galing ni Tochiki. Hindi ako. Nako, si Aga nanlalambot na ang tuhod sa gutom. Ay nako, buti na lang we saved the yummiest for last sa unang araw pa lang namin dito sa Sagada. Alam mo kung bakit tayo nandito? Kasi lahat ng pumupunta ng Sagada, ang sinasabi nila, kailangan daw masubukan mo itong yogurt house. Talaga? Sabi nga din. Yun ang talagang, kumbaga, highly recommended. Like, kung first time ka pupunta ng Sagada, ang sinasabi nila itong yogurt house. So, umorder kami ng specialty nila, so we will see. Bago ang lahat at bago tayo magpasarap, alamin nga muna natin kung ano ba ang yogurt. Ang yogurt ay isang uri ng dairy product na nililikha kapag ang gatas ay nilalagyan ng dalawang uri ng bakterya at hinahayaang mag-ferment. Sa fermentation, kinakain daw ng mga bakterya ang natural sugar ng gatas at naglalabas ito ng lactic acid kaya namumuo at nagiging semi-solid. At dahil mas mataas daw ang acid level, kung kaya maasim-asim ang lasa ng yogurt.
Perfect location nga ang Sagada para sa The Yogurt House dahil nakakadagdag ang klima sa sarap at longevity ng kanilang produkto. Pero ang pinagmulan pala ng The Yogurt House noon ay walang kinalaman sa yogurt. It started in 1997. Isa lang siyang small shop. Nagtitinda kami ng tsinelas. Tapos 3 tables that people can come in for a drink, beer, gin, tapos konting pulutan. That time, Yogurt House hindi pa siya popular, but we were the only shop, or there were only 2 shops who were making the Yogurt House. One was Ganduyan, but we finally decided that we get the name Yogurt House because of the yogurt. Ang pamilya ni Gina ang nagsimula at hanggang ngayon ay nagmamay-ari ng resto. Kung noon daw, mga 20 katao lang ang customer nila. Ngayon, jam-pack ang resto, lalo na kapag peak season. Sinasabi nila, everyday daw, kulang-kulang sa 1,000 ang pumapasok ng tao rito para kumain. Tapos kaya daw special itong yogurt nila, probably because of the temperature dito sa Sagada. And attitude, yes. Kaya for whatever it is, alam mo yung ambiance, because this one makes it really perfect. So, again, and again, and again. Sweet, may sour taste. Tapos syempre yung crunchiness ng, ano ba to? Granola? Yep, yung tas the fact I guess na sinasabi nilang sikat na sikat tong Yogurt House. So lalo nagiging special, so lalo siyang lumalasa siguro. Dahil Ako, pinag-uusapan natin. nasarapan ako doon sa strawberries. Yung jam. Ayun, paborito ko yan. Sobrang. Mas marasa pa. Iba-iba talaga ang panlasa ng mga tao. Pero naisip nyo ba kung bakit minsan ay naglalaway tayo kapag kumakain ng maasim? Ito raw ay dahil sa natural instinct ng ating katawan na tanggalin ang mga pagkaing posibleng makasama dito. Tulad ng mga pagkaing panis na, mga prutas na hilaw pa, o kaya naman yung mga pagkain na kapag nasobrahan ay masyadong mataas ang acidity level. Pero itong yogurt, maganda na sa kalusugan, may lasa pa na hahanap-hanapin ng iyong katawan. Pakainin muna namin ng Moment of silence, please. Yeah. At saka yung yogurt sa ibang lugar, parang ice cream, di ba, matigas? Frozen yogurt. Frozen. Eto, hindi na. Tsaka homemade talaga. Ano? Tsaka alam mong healthy siya, so parang legal na legal mo siyang kainin. Sa katunayan, ang yogurt daw ay mainam para maging masigla ang ating colon, nakakatulong sa pag-absorb ng calcium at B vitamins, at nakakapagpalakas ng immune system. Pero ilan lamang yan sa mga health benefits ng yogurt. Kaya pa-order nga ulit po. I'm confused. I don't know what to wear. Ano ba yung suit mo? Yan. Mag-cake, madami tayong gagawin ngayon. Puro agaw buhay yung mga gagawin natin. Tapos ganyan, ano yan? Tapos medyas, may medyas ka suot. Wala. Di ba ganda naman yung... Santo ka, ba't sibis yung suot mo? Ganda naman yung mga nag-hiking, di ba? Pero nasa Sagada tayo. Malamig ngayon. Oh, di ba guys ka na? Hindi ganyan suot mo parang tatakbo tapos ganyan sapatos mo. Meron ka ba dyan, ano? Ano meron ako? Kahit na ano long sleeves mo meron ka dyan. Hoy! Oh, Kayong dalawa, ano ba? Okay na ako. Lalaki to eh. Kanina pa kasi ako naghihintay doon sa baba. Para kayong mga babaeng tagal-tagal. ito kasi matagal. Sige I'm na. confused. I don't know what to wear. I don't know what to wear. O sige, susunod na kami. Okay. Dalian niyo, Gusto mo na. Shoot ka na na ito. Ito, yan, okay to. Sino yan? Dalian nyo. Gusto mo, ito Malilate kailangan tayo. kailangan pang alagaan pa eh. Mga kapatid, excited na ako. Next week, maraming mangyayari. Ito na, umpisahan na namin. Magsusumaging cave kami. Tapos marami, basta sinasabi nila, agaw buhay, mababasa kami, kung ano-ano, delikado talaga. Excited na excited ako. First time ko sa Sagada, kaya doon na kami. Here we go. Tara na! Ano ba yung sinusot mo? Tagal oh.